Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 16, ang mensahe ng Ebanghelyo sa Antioquia. Ang kabanatang ito ay batay sa mga gawa kapitulo 11 versikulo 19 hanggang 26, at gawa kapitulo 13 versikulo 1 hanggang 3. Matapos ang mga alagad ay itaboy mula sa Jerusalem sa pamamagitan ng pag-uusig, ang mensahe ng Ebanghelyo ay mabilis na kumalat sa mga rehiyong nasa kabila ng hangganan ng Palestina, at maraming maliliit na kumpanya ng mga mananampalataya ang nabuo sa mahahalagang sentro. Ang ilan sa mga alagad ay naglakbay hanggang sa Phoenice, at Cyprus, at Antioquia, na nangangaral ng salita. Ang kanilang mga gawain ay karaniwang nakakulong sa mga Judeong Hebreo at Griego. Ang malalaking kolonya na sa panahong ito ay matatagpuan sa halos lahat ng mga lungsod sa daigdig. Kabilang sa mga lugar na binanggit kung saan malugod na tinanggap ang Ebanghelyo ay ang Antioch, sa panahong iyon ang kalakhang lungsod ng Syria. Ang malawak na komersyo na isinasagawa mula sa matao na sentrong iyon ay nagdala sa lungsod ng maraming tao mula sa iba't ibang nasyonalidad. Bukod pa rito, ang Antioch ay kilala bilang isang resort para sa mga mahilig sa kaganhawahan at kasiyahan, dahil sa nakapagpapalusog na kalagayan nito, sa magandang kapaligiran nito, at sa kayamanan, kultura, at kalinisan na makikita doon. Sa panahon ng mga apostol ito ay naging isang lungsod ng karangyaan at bisyo. Ang Ebanghelyo ay hayagang itinuro sa Antioch ng ilang disipulo mula sa Cyprus at Cyrene, na dumating, na nangangaral sa Panginoong Hesus. Ang kamay ng Panginoon ay sama sa kanila, at ang kanilang think time na paggawa ay nagbunga ng bunga. Maraming bilang ang nagsisampalataya, at nagbalik loob sa Panginoon. Ang mga balita tungkol sa mga bagay na ito ay dumating sa mga tainga ng iglesia na nasa Jerusalem, at kanilang sinugo si Bernabe, upang siya'y pamaroon hanggang sa Antioquia. Pagdating sa kanyang bagong larangan ng paggawa, nakita ni Bernabe ang gawaing na isakatuparan na sa pamamagitan ng banal na biyaya, at siya ay nagalak, at pinayuhan silang lahat, na sa layunin ng puso ay mananatili sila sa Panginoon. Ang mga pagpapagal ni Bernabe sa Antioquia ay lubos na pinagpala, at marami ang nadagdag sa bilang ng mga mananampalataya doon. Habang umuunlad ang gawain, nadama ni Bernabe ang pangangailangan ng angkop na tulong upang sumulong sa pambungad ng mga paglalaan ng Diyos, at siya ay nagtungo sa Tarsus upang hanapin si Pablo, na, pagkatapos ng kanyang pag-alis sa Jerusalem ilang panahon bago, ay nagpagal sa mga rehiyon ng Syria at Cilicia, na naghahayag ng pananampalataya na minsan niyang sinira. Galatia Kapitulo 1 versikulo 21-23. Nagtagumpay si Bernabe sa paghahanap kay Pablo at sa paghikayat sa kanya na bumalik na kasama niya bilang isang kasama sa ministeryo. Sa mataong lungsod ng Antioquia, natagpuan ni Pablo ang isang mahusay na larangan ng paggawa. Ang kanyang pagkatuto, karunungan, at kasigasigan ay nagbigay ng makapangyarihang impluwensya sa mga naninirahan at dumadalaw sa lungsod ng kulturang iyon, at pinatunayan niya lamang ang tulong na kailangan ni Bernabe. Sa loob ng isang taon, ang dalawang disipulo ay nagtrabaho ng magkakasama sa tapat na ministeryo, na nagdala sa marami ng nakapagliligtas na kaalaman tungkol kay Jesus ng Nazareth, ang manunubos ng mundo. Sa Antioch unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga alagad. Ang pangalan ay ibinigay sa kanila dahil si Kristo ang pangunahing tema ng kanilang pangangaral, kanilang pagtuturo, at kanilang pag-uusap. Patuloy nilang binabanggit ang mga pangyayaring naganap noong mga araw ng kanyang ministeryo sa lupa, nang ang kanyang mga disipulo ay biniyayaan ng kanyang personal na presensya. Walang pagod nilang pinag-isipan ang kanyang mga turo at ang kanyang mga himala ng pagpapagaling. Sa nanginginig na mga labi at lumuluhan na mga mata ay binanggit nila ang kanyang paghihirap sa hardin, ang kanyang pagkakanulo, pagsubok, at pagbitay, ang pagtitiis at pagpapakumbaba kung saan kanyang tiniis ang paghamak at pagpapahirap na ipinataw sa kanya ng kanyang mga kaaway, at ang maka-Diyos na kahabagan na kanyang ginawa, ay nanalangin para sa mga umuusig sa kanya. Ang kanyang pagkabuhay na maguli at pag-akyat sa langit, at ang kanyang gawain sa langit bilang tagapamagitan para sa nahulog na tao, ay mga paksang kanilang ikinagalak na tumira. Maaaring tawagin sila ng mga pagano na mga Kristiyano, dahil ipinang-aral nila si Kristo at ipinang-aral ang kanilang mga panalangin sa Diyos sa pamamagitan niya. Ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng pangalang Kristiyano. Ito ay isang maharlikang pangalan, na ibinigay sa lahat na sumapi sa kanilang sarili kay Kristo. Ito ang pangalang isinulat ni Santiago ng Maglaon,
hindi ba kayo inaapi ng mga mayayamang tao, at dinala kayo sa harap ng mga hukuman? Hindi ba nila nilapastangan ang karapat-dapat na pangalang itinawag sa inyo? Santiago Kapitulo 2 versikulo 6-7. At ipinahayag ni Pedro, kung ang sinuman ay magdusa bilang isang Kristiyano, huwag siyang mahiya, ngunit luwalhatiin niya ang Diyos dahil dito. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ng Diyos ay sama sa inyo. Unang Pedro Kapitulo 4 versikulo 16-14. Napagtanto ng mga mananampalataya sa Antioch na ang Diyos ay handang gumawa sa kanilang buhay, kapwa sa kalooban at sa paggawa ng kanyang mabuting kaluguran. Filipos Kapitulo 2 versikulo 13. Namumuhay, gaya nila, sa gitna ng mga taong tila walang pakialam sa mga bagay na walang hanggan ang halaga, hinanggad nilang makuha ang atensyon ng mga tapat ang puso, at magbigay ng positibong patuto tungkol sa kanya na kanilang minamahal at pinaglingkuran. Sa kanilang mapagpakumbabang ministeryo natutunan nilang umasa sa kapangyarihan ng banal na espiritu upang gawing epektibo ang salita ng buhay. Kaya, sa iba't ibang antas ng pamumuhay, araw-araw silang nagpatutuo sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Ang halimbawa ng mga tagasunod ni Kristo sa Antioch ay dapat maging inspirasyon sa bawat mananampalataya na naninirahan sa mga dakilang lungsod ng mundo ngayon. Bagamat nasa utos ng Diyos na ang mga piling manggagawa ng pagtatalaga at talento ay dapat ilagay sa mahahalagang sentro ng populasyon upang mamuno sa pampublikong pagsisikap, layunin din niya na gamitin ng mga miyembro ng simbahan na naninirahan sa mga lungsod na ito ang kanilang bigay Diyos na mga talento, sa paggawa para sa mga kaluluwa. May mga masaganang pagpapala na nakalaan para sa mga taong ganap na sumuko sa tawag ng Diyos. Habang ang gayong mga manggagawa ay nagsisikap na makakuha ng mga kaluluwa kay Jesus, makikita nila na marami na hindi kailanman maaaring maabot sa anumang iba pang paraan ay handang tumugon sa matalinong personal na pagsisikap. Ang layunin ng Diyos sa lupa ngayon ay nangangailangan ng buhay na mga kinatawan ng katotohanan ng Biblia. Ang mga itinalagang ministro lamang ay hindi katumbas ng gawaing babala sa mga dakilang lungsod. Ang Diyos ay tumatawag hindi lamang sa mga ministro, kundi sa mga manggagamot, nurse, colportor, manggagawa ng Biblia, at iba pang mga banal na leko na may iba't ibang talento na may kaalaman sa salita ng Diyos at alam ang kapangyarihan ng kanyang biyaya, upang isaalang-alang ang mga pangangailangan ng ang mga lungsod na walang babala. Mabilis na lumilipas ang oras, at marami pang dapat gawin. Ang bawat ahensya ay dapat na nakatakda sa operasyon, upang ang kasalukuyang mga pagkakataon ay maaaring matalinong mapabuti. Ang mga gawain ni Pablo sa Antioquia, kasama si Bernabe, ay nagpalakas sa kanyang pananalig na tinawag siya ng Panginoon upang gumawa ng isang espesyal na gawain para sa daigdig ng mga Gentil. Sa panahon ng pagbabalik loob ni Pablo, ipinahayag ng Panginoon na siya ay gagawing ministro sa mga Gentil, upang idilat ang kanilang mga mata, at ibalik sila sa liwanag mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos, tumanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan, at mana sa kanila na pinabanal sa pamamagitan ng pananampalataya na nasa akin. Gawa Kapitulo 26 versikulo 18. Ang anghel na nagpakita kay Ananias ay nagsabi tungkol kay Pablo, siya ay piniling sisidlan para sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harap ng mga Gentil, at ng mga hari, at ng mga anak ni Israel. Gawa Kapitulo 9 versikulo 15. At si Pablo mismo, nang maglaon sa kanyang karanasang Kristiyano, habang nananalanggan sa templo sa Jerusalem, ay binisita ng isang anghel mula sa langit, na nagutos sa kanya, umalis ka, sapagkat susubuin kita mula rito hanggang sa mga Gentil. Gawa Kapitulo 22 versikulo 21. Kaya ibinigay ng Panginoon kay Pablo ang kanyang atas na pumasok sa malawak na larangan ng misyonero ng daigdig ng mga Gentil. Upang ihanda siya para sa malawak at mahirap na gawain ito, dinala siya ng Diyos sa malapit na kaugnayan sa kanyang sarili at binuksan sa harap ng kanyang nakakabighaning pangitain na mga tanawin ng kagandahan at kaluwalhatian ng langit. Sa kanya ay ipinagkaloob ang ministeryo ng pagpapahayag ng hiwaga na inilihim mula pa noong una, Roma Kapitulo 16 versikulo 25, ang hiwaga ng kanyang kalooban, Efeso Kapitulo 1 versikulo 9, na sa ang ibang mga kapanahunan ay hindi ipinaalam sa mga anak ng tao, gaya ng ipinahayag ngayon sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta sa pamamagitan ng Espiritu, na ang mga Gentil ay maging mga kapwa tagapagmana,
at ng iisang katawan, at mga kabahagi ng kanyang pangako kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo, na kung saan, pahayag ni Pablo, ako ay ginawang ministro. Sa akin, na mas mababa kaysa sa pinakamaliit, sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay ibinigay, upang aking ipangaral sa mga Gentil ang hindi masaliksik na kayamanan ni Kristo, at upang ipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pakikasama ng hiwaga, na mula sa pasimula ng sanglibutan ay nakatago sa Diyos, na lamalang ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo, sa layunin na ngayon ay sa mga pamunuan at mga kapangyarihan sa mga dakong langit na kilala ng simbahan ang sari-saring karunungan ng Diyos, ayon sa walang hanggang layunin na kanyang pinanukala kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Efeso Kapitulo 3 versikulo 5 hanggang 11. Saganang pinagpala ng Diyos ang mga pagpapagal nina Pablo at Bernabe noong taong nanatili sila sa mga mananampalataya sa Antioquia. Ngunit wala pa sa kanila ang formal na na-ordan sa ministeryo ng Ebanghelyo. Narating na nila ngayon ang isang punto sa kanilang karanasang Kristiyano nang ang Diyos ay malapit nang ipagkatiwala sa kanila ang pagpapatuloy ng isang mahirap na gawaing misyonero, sa pag-uusig kung saan kakailanganin nila ang bawat kalamangan na maaaring makuha sa pamamagitan ng ahensya ng simbahan. May mga propeta at guro sa simbahan na nasa Antioquia, gaya ni Bernabe, at Simeon na tinatawag na Niger, at Lucio ng Cyrene, at Manaen, at Saul. Habang sila ay naglilingkod sa Panginoon, at nag-aayuno, sinabi ng Espiritu Santo, ihiwalay ninyo sa akin sina Bernabe at Saulo para sa gawaing itinawag ko sa kanila. Bago ipadala bilang mga misyonero sa daigdig ng mga pagano, ang mga apostol na ito ay time na inialay sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin at pagpapatong ng mga kamay. Sa gayon sila ay pinahintulutan ng simbahan, hindi lamang upang magturo ng katotohanan, ngunit upang isagawa ang seremonya ng pagbibinyag at mag-organisa ng mga simbahan, na pinagkalooban ng ganap na awtoridad ng simbahan. Ang simbahang Kristiyano sa panahong ito ay pumapasok sa isang mahalagang panahon. Ang gawain ng pagpapahayag ng mensahe ng Ebanghelyo sa gitna ng mga Gentil ay ngayon ay uusig ng may lakas, at bilang isang resulta ang simbahan ay dapat na palakasin sa pamamagitan ng isang mahusay na pagtitipon ng mga kaluluwa. Ang mga apostol na hinirang na manguna sa gawaing ito ay malantad sa hinala, pagtatangi, at paninibugho. Ang kanilang mga turo tungkol sa pagbagsak ng gitnang pader na naghahati, mga taga-Efeso Kapitulo 2 versikulo 14, na napakatagal nang naghihiwalay sa mundo ng mga Hudyo at Gentil, ay natural na magpapasakop sa kanila sa paratang ng maling pananampalataya, at ang kanilang awtoridad bilang mga ministro ng Ebanghelyo, ay tatanungin ng maraming masigasig, naniniwalang mga Hudyo. Nakita pa ng Diyos ang mga paghihirap na tatawagan ng kanyang mga lingkod upang harapin, at, upang ang kanilang gawain ay maging higit sa hamon, inutusan niya ang simbahan sa pamamagitan ng paghahayag na ihiwalay sila sa publiko sa gawain ng ministeryo. Ang kanilang ordinasyon ay isang pampublikong pagkilala sa kanilang banal na pagtatalaga upang dalhin sa mga Gentil ang masayang balita ng Ebanghelyo. Parehong natanggap na nina Pablo at Bernabe ang kanilang atas mula sa Diyos mismo, at ang seremonya ng pagpapatong ng mga kamay ay hindi nagdagdag ng bagong biyaya o virtual na kwalifikasyon. Ito ay isang kinikilalang anyo ng pagtatalaga sa isang hinirang na katungkulan at isang pagkilala sa awtoridad ng isang tao sa opisinang iyon. Sa pamamagitan nito ang tatak ng simbahan ay inilagay sa gawain ng Diyos. Para sa mga Hudyo ang anyong ito ay isang makabuluhan. Nang basbasan ng isang amang Hudyo ang kanyang mga anak, magalang niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanilang mga ulo. Kapag ang isang hayop ay nakatuon sa paghahain, ang kamay ng isa na pinagkalooban ng awtoridad ng pagkasaserdote ay ipinatong sa ulo ng biktima. At nang aipatong ng mga ministro ng iglesia ng mga mananampalataya sa Antioch ang kanilang mga kamay kay Pablo at Bernabe, sila, sa pamamagitan ng pagkilos na iyon, ay humiling sa Diyos na ipagkaloob ang kanyang pagpapala sa mga piniling apostol sa kanilang debosyon sa tiyak na gawain kung saan sila itinalaga. Sa ibang pagkakataon ng seremonya ng ordinasyon sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ay labis na inabuso, ang di makatuwirang kahalagahan ay inilakip sa akto, na parabang isang kapangyarihan ang dumating kaagad sa mga tumanggap ng ganoong ordinasyon, na agad na naging kwalipikado para sa anuman at lahat ng gawaing ministerial. Ngunit sa pagtatalaga sa dalawang apostol na ito, walang record na nagsasaad na ang anumang kabutihan ay naibigay sa pamamagitan lamang ng pagpapatong ng mga kamay.
Nariyan lamang ang simpleng talaan ng kanilang ordinasyon at ng epekto nito sa kanilang hinaharap na gawain. Ang mga pangyayari na nauugnay sa paghihiwalay nina Pablo at Bernabe sa pamamagitan ng banal na espiritu sa isang tiyak na linya ng paglilingkod ay malinaw na nagpapakita na ang Panginoon ay gumagawa sa pamamagitan ng mga hinirang na ahensya sa kanyang organisadong simbahan. Mga taon bago, nang ang banal na layunin tungkol kay Pablo ay unang ipinahayag sa kanya ng tagapagligtas mismo, si Pablo ay kaagad pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa mga miyembro ng bagong organisadong simbahan sa Damascus. Higit pa rito, ang simbahan sa lugar na iyon ay hindi nagtagal na naiwan sa kadiliman tungkol sa personal na karanasan ng nagbalik loob na pariso. At ngayon, nang ang banal na atas na ibinigay sa panahong iyon ay higit ng ganap na maisakatuparan, ang banal na espiritu, na muling nagpapatotoo tungkol kay Pablo bilang isang piniling sisidlan upang dalhin ang ebanghelyo sa mga Gentil, ay iniatang sa simbahan ang gawain ng pagtatalaga sa kanya at kanyang kapwa manggagawa. Habang ang mga pinuno ng simbahan sa Antioquia ay naglingkod sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng Espiritu Santo, "Ihiwalay mo sa akin si Bernabe at si Saulo para sa gawaing itinawag ko sa kanila." Ginawa ng Diyos ang kanyang simbahan sa lupa na isang daluyan ng liwanag, at sa pamamagitan nito ay ipinapahayag niya ang kanyang mga layunin at kanyang kalooban. Hindi niya binibigyan ng isa sa kanyang mga lingkod ng karanasang independyenta at salungat sa karanasan mismo ng simbahan. Ni hindi niya binibigyan ng isang tao ng kaalaman sa kanyang kalooban para sa buong simbahan habang ang simbahan, ang katawan ni Kristo, ay naiwan sa kadiliman. Sa kanyang paglalaan ay inilalagay niya ang kanyang mga lingkod na may malapit na kaugnayan sa kanyang simbahan upang sila ay magkaroon ng kaunting tiwala sa kanilang sarili at higit na pagtitiwala sa iba na kanyang pinamumunuan upang isulong ang kanyang gawain. Nagkaroon na sa simbahan ng mga palaging may hilig sa individual na pagsasarili. Tila hindi nila napagtanto na ang kalayaan ng espiritu ay may pananagutan na humantong sa ahente ng tao na magkaroon ng labis na pagtitiwala sa kanyang sarili at magtiwala sa kanyang sariling paghuhusga sa halip na igalang ang payo at lubos na pahalagahan ng paghatol ng kanyang mga kapatid, lalo na sa mga nasa mga katungkulan na itinalaga ng Diyos para sa pamumuno ng kanyang bayan. Inilagay ng Diyos ang kanyang simbahan ng espesyal na awtoridad at kapangyarihan na walang sinumang maaring mabigyang katwiran sa pagwawalang bahala at paghamak, sapagkat siya na gumagawa nito ay humahamak sa tinig ng Diyos. Yaong mga may hilig na ituring ang kanilang individual na paghatol bilang pinakamataas ay nasa matinding panganib. Pinag-aralan na pagsisikap ni Satanas na ihiwalay ang mga gayong tao mula sa mga daluyan ng liwanag, na sa pamamagitan nila ay ginawa ng Diyos upang itayo at palawakin ang kanyang gawain sa lupa. Ang pagpapabeya o paghamak sa mga itinalaga ng Diyos upang pasanin ang mga pananagutan ng pamumuno kaugnay ng pagsulong ng katotohanan, ay pagtanggi sa mga paraan na kanyang itinakda para sa tulong, panghihikayat, at lakas ng kanyang bayan. Sapagkat ang sinumang manggagawa sa layunin ng Panginoon ay dumaan sa mga ito, at ang isipin na ang kanyang liwanag ay hindi dapat dumaan sa ibang daluyan maliban sa tuwirang mula sa Diyos, ay ilagay ang kanyang sarili sa isang posisyon kung saan siya ay mananagot na malinlang ng kaaway at ibagsak. Ang Panginoon sa kanyang karunungan ay nag-ayos na sa pamamagitan ng malapit na relasyon na dapat panatilihin ng lahat ng mananampalataya, ang Kristiyano ay dapat magkaisa sa Kristiyano at simbahan sa simbahan. Kaya ang instrumental ng tao ay mapapagana na makipagtulungan sa banal. Ang bawat ahensya ay mapapasailalim sa banal na espiritu, at ang lahat ng mananampalataya ay magkakaisa sa isang organisado at maayos na pagsisikap na maibigay sa mundo ang masayang balita ng biyaya ng Diyos. Itinuring ni Paul ang okasyon ng kanyang formal na ordinasyon bilang tanda ng simula ng isang bago at mahalagang panahon sa kanyang gawain sa buhay. Mula noon ay nakipag-date siya sa simula ng kanyang pagiging apostol sa simbahang Kristiyano. Habang ang liwanag ng Ebanghelyo ay nagniningning ng maliwanag sa Antioquia, isang mahalagang gawain ang ipinagpatuloy ng mga apostol na nanatili sa Jerusalem. Taon-taon, sa panahon ng mga kapistahan, maraming Hudyo mula sa lahat ng lupain ang pumupunta sa Jerusalem upang sumamba sa templo. Ang ilan sa mga peregrinong ito ay mga lalaking may time na kabanalan at mataimtim na mga mag-aaral ng mga hula. Sila ay naghahanap at nananabik sa pagdating ng ipinangakong Mesiyas, ang pag-asa ng Israel. Habang ang Jerusalem ay puno ng mga estranghero, ang mga apostol ay ipinang-aral si Kristo na may hindi matitinag na katapangan,
bagaman alam nila na sa paggawa nito ay inilalagay nila ang kanilang buhay sa patuloy na panganib. Itinatak ng Espiritu ng Diyos ang kanilang mga gawain, maraming nagbalik loob sa pananampalataya ang ginawa, at ang mga ito, sa pagbabalik sa kanilang mga tahanan sa iba't ibang bahagi ng mundo, ay ikinalat ang mga binhi ng katotohanan sa lahat ng bansa at sa lahat ng uri ng lipunan. Ang prominent sa mga apostol na nagsasagawa ng gawain ito ay sina Pedro, Santiago, at Juan, na nakadama ng pagtitiwala na hinirang sila ng Diyos na ipangaral si Kristo sa kanilang mga kababayan sa tahanan. Tapat at matalino silang gumawa, nagpapatutuo sa mga bagay na kanilang nakita at narinig, at sumasamo sa mas tiyak na salita ng propesya, 2 Pedro Kapitulo 1 versikulo 19, sa pagsisikap na hikayatin, ang sambahayan ni Israel, na ang Diyos ginawa ang parehong Jesus, na ang mga Hudyo ay ipinako sa krus na Panginoon at Kristo, mga Gawa Kapitulo 2 versikulo 36. Dito nagtatapos ang Kabanata 16. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.